meron kayong mga kopya ng inyong mga Biblia, samahan niyo po ako sa Santiago, Kabanatang 3, mga talatang 17 hanggang 18. Ito po ang salita ng Panginoon. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang titulo po ng ating pag-aaralan ngayon ay pinamagatan po nating kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa isa't isa. Gaya po ng nabanggit ko na noon pong mga nakaraan po nating pag-aaral, isa po sa talagang hindi po natin maiiwasan habang tayo po ay nasa magulo at makasalanang sanlibutan ito, ay yung palagi pong banta sa maayos at masaya po nating pagsasama bilang isang iglesia. Ano po? Hindi na po bago sa inyo yung mga istorya na may mga nangyayaring tampuhan, awayan o friction maging sa loob po ng iglesia na inaakala po nating punong-puno ng pagmamahalan at pagmamalasakitan sa isa't isa. Ngunit paano po ba natin ito maiiwasan? Paano po ba natin mapapanatili ang kapayapaan natin sa isa't isa? Kung tatanungin po natin ang karunungan ng sanlibutan, iba-iba po yung kanilang ipapayo sa atin. Iba-iba po yung ibibigay natin, iba-iba po yung ibibigay po nila sa atin na quote-and-quote karunungan. Ipapayo po nila na maging mabuti ka na lang sa mga taong mabubuti sa iyo. Respetuhin mo yung mga taong nire-respeto ka. Yung mga taong winawalang hiya ka, yung mga taong ayaw sa iyo, iwasan mo na lang sila. No, wag mo na lang ipilit ang iyong sarili sa kanila. O kaya naman sasabihin nila, wag ka na lang masyadong maging close sa kapatiran. I-isolate mo na lang ang iyong sarili, sumumba ka na lang tuwing linggo, tapos dumiretso ka na lang ng uwi agad-agad. Wag ka nang makipag-fellowship sa kanila, sa ganung paraan, maiiwasan yung conflict at hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. O kaya naman sasabihin po nila, kung saan ka masaya, doon ka. Kapag po may friction na po sa church mo o church natin at hindi ka na masaya dito, lumipat ka na lang sa ibang simbahan, yung wala masyadong pakialamanan ng buhay. So ganyan po yung maririnig nating mga payo ng sanlibutan. So mga kapatid, yung mga nabanggit ko pong ito at marami pa pong iba ay yung mga matututunan nating karunungan ng sanlibutan. Ngunit, ang mga ito po ay hindi pamamaraan na makikita po natin sa banal na kasulatan. Ito po ay mga karunungang hindi buhat sa itaas, hindi po galing sa Diyos. Sa mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon, makikita po natin yung mga karunungang mula sa itaas upang mapanatili po natin yung kapayapaan natin sa isa't isa. Hinati ko lamang po ito sa dalawang bahagi. Una po ay pinamagatan natin ang karunungang mula sa itaas. Ang karunungang mula sa taas. In verse 17, nababasa niyo po yung mga katagang binanggit na karunungang buhat sa itaas. Nakita niyo po yan? O yung pag sinabing karunungang buhat sa itaas, ito po yung mga karunungang buhat sa Diyos. In contrast sa mga karunungang binanggit sa verse 15 na inaral ho natin nung nakaraan na mga karunungang ukol sa lupa. Titingnan nyo yung verse 15, meron diyang binabanggit na karunungang hindi daw sa itaas, hindi karunungang ukol sa lupa, galing sa makasalanang pita ng laman at sa diablo. Naaral po natin in verse 13 na ang sukatan po ng taong may tunay na karunungan sa Biblia ay hindi lamang po nakabatay sa kanyang nalalaman sa Biblia, kundi kung paano po isinasabuhay yung kanyang nalalaman. So pagka sa Bible, mga kapatid, hindi lang po dito pinag-uusapan yung IQ, yung dami niyang alam na doktrina. Sa Bible, kapag sinabing marunong sa harapan ng Diyos, nakikita po ito sa pamamaraan niya ng kanyang pamumuhay. So marami po kasing matatalinong tao sa mundo, ngunit masasama naman po ang pag-uugali. Naniniwala po ba kayo ron?
So, sa harapan ng tao, maaaring sila ay matalino, maaaring sila ay hinahangaan, pero sa harapan po ng Diyos, sila po ay mga mangmang. No? Sapagkat sila po ay hindi nila ipinamumuhay yung mga karunungang nakikita po nila sa banal na kasulatan. At yung mga ganung pong tao ay hindi po tinuturing na marunong sa liwanag ng banal na kasulatan. Kaya naman po in verse 17, mapapansin niyo po na nung binanggit po ang karunungang buhat sa itaas, yung phrase po na yon, yung mga binanggit po na halimbawa nito ay ang banal at makatwirang pamumuhay ng mga tao, partikular ng mga tunay na mananampalataya. Napansin niyo po ba yon sa verse 17? Sinabi ito ang karunungang buhat sa itaas. Tapos binanggit niya, mga kapatid, yung mga ugali, yung mga pamumuhay na dapat po nating isabuhay. Ano-ano po ba yung mga ugaling nagpapakita, mga kapatid, ng karunungan? Ayon po sa verse 17, ang una pong binanggit ay yung pagiging malinis. Ibig sabihin po, ito po ay dalisay, walang bahid ng kasamaan. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag po ang ating iniisip, sinasalita at ginagawa ay nagbubunga ng anumang pong uri ng kasalanan, ito po ay hindi bunga ng karunungang buhat sa itaas o karunungang buhat sa Diyos. Tatandaan niyo ho, mga kapatid, kailanman ang karunungan ng Diyos ay hindi po maaaring magbunga ng kasalanan. At ito po yung kasalanan pong ito, ay magdudulot lamang po ng kaguluhan maging sa atin pong iglesia. Bukod po dito, yung karunungan daw pong buhat sa itaas ay mapayapa. Napansin niyo po ba yon? Ito po ay galing sa salitang Griego na Eireinike. Yun po ang ibig sabihin, ang pambas na salita na may ibig sabihin po yan na loving peace or promoting peace. O sa salitang Pilipino ay umiibig sa kapayapaan at nagsusulong ng kapayapaan. So, ibig sabihin po, kung tayo po ay tunay na nagtataglay ng karunungang buhat sa itaas, hindi po natin hahangarin ang kaguluhan at pag-aaway-away sa ating iglesia. Kung tayo po ay tunay na nagtataglay ng karunungang buhat sa itaas, palagi po tayong naghahangad ng ikakapayapa at ikakaayos ng ating pagsasama-sama. Isa pa pong katangian ng isang taong may tunay na karunungang buhat sa Diyos ay siya ay banayad o gentle sa wikang Ingles. Kapag po sinabing gentle o banayad, ang isang tao siya po ay hindi palaaway o nag-iisip palagi ng masama sa kanyang kapwa. Hindi po niya hinahangad na maghiganti o manakit ng kanyang kapwa kahit po nakakaranas siya ng karupitan o injustice mula sa kanila. Ganyan po ang isang banayad na tao. Siya po ay palaging naghahangad ng mabuti sa kanyang kapwa kahit sila po ay hindi mabuti sa kanya. Kayo po ba gentle o isang banayad na tao, mga kapatid? So ito po ay isang karunungang nagbubuhat sa itaas. Pang-apat po na ugali ng isang taong may karunungang buhat sa itaas ay madaling panaingan. So sa English po, mga kapatid, yung salitang madaling panaingan ay open to reason. O bukas po siya sa pakikipag-usap o sa pakikipag-dialogo. Ibig sabihin, mga kapatid, sa tuwing mayroon pong hindi pagkakaunawan, siya at ng isang kapatid sa iglesia o sino mang tao, hindi po sarado ang kanyang pag-iisip. Hindi niya pinaiiral yung kanyang galit at pagdaramdam. Handa siyang pag-usapan ang problema at makinig at umunawa sa dahilan ng ibang tao kung bakit niya nagagawa ang masamang nagawa niya o nila sa kanya. So may mga panahon po kasi, mga kapatid, na kapag nagawan tayo ng masama ng ating kapwa, masyado po tayong nagiging emotional at nauuna po ang ating galit at pagtatampo na nagiging dahilan kung bakit hindi na po tayo handang makinig sa paliwanag ng taong nagkasala sa atin. Na-experience nyo po ba yun? Yung sobrang nasaktan yung damdamin mo, nasaktan yung puso mo, tapos hindi ka na handang makinig sa paliwanag niya kung bakit niya nagawa yun. So, hindi ho ganoon ang isang taong may karunungang buhat sa taas. Minsan nga po, mga kapatid, handa pa tayong maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Handa pa tayo
maniwala sa mga sabi-sabi ng mga marites sa ating paligid na dagdag bawas. Kaysa, hayaan po nating pakinggan yung katuwiran ng taong nagkasala sa atin mula mismo sa kanyang bibig. Sa mga kapatid, hindi po ganyan yung taong nagtataglay ng tunay na karunungan. Ang tao pong may karunungang buhat sa itaas ay hindi sarado ang utak. Amen po ba kayo mga kapatid? Hindi po sarado ang utak, hindi po maramdamin, at hindi po tampururot. Kaya lagi siyang handang makinig at umunawa sa sinasabi ng iba. Maliban po sa mga ito, ang isang taong may tunay na karunungan ayon kay Santiago ay isang taong puspos ng kaawaan at mabubuting bunga. Ibig sabihin mga kapatid, palagi siyang gumagawa ng paraan o palagi siyang gumagawa ng para sa ikabubuti ng kanyang kapwa, kaibigan man niya ito o kaaway. Marunong po siyang magmalasakit sa iba. Kung nakikita niyang mapapahamak ang ari-arian o alagang hayop ng kanyang kapwa, kanya itong pinagmamalasakitan. Kung nakikita niya nangangailangan ng kanyang kapwa, ginagawan man siya nito ng masama o ng mabuti, kanya pa rin po ito tutulungan at pagmamalasakitan. Ang isang taong may tunay na karunungang buhat sa itaas ay isang taong puspos ng kaawaan at mabubuting bunga o mabubuting gawa. Maliban po dyan mga kapatid, siya din daw po ay isang taong walang inaayunan. Nakita niyo po yun, nandun pa rin po tayo sa verse 17. Sa English po ng walang inaayunan, impartial. O sa ibang salita, walang itinatangi. Ibig sabihin mga kapatid, pantay-pantay ang trato niya sa kanyang kapwa, mahirap man ito o mayaman. Hindi nagbabago yung trato niya sa isang tao, may magara man itong sasakyan o wala. Mamahalin man ang kanyang damit o nabili lang sa ukay-ukay, yayamanin man o maralita ang isang tao, pantay-pantay ang kanyang pakikitungo sa lahat. Siya po ay isang taong makatwiran at hindi binabatay ang kanyang pakikitungo sa iba batay sa panlabas na kaanyuan. Alam niyo po, isa sa toxic na Filipino culture ay binabatay po natin ang respeto at maayos na pakikitungo natin sa ibang tao batay sa kanyang pinagtapusan o estado ng buhay. Napansin niyo po ba yan? Ewan ko kung mahilig kayong dumalo sa reunion. Halimbawa, class reunion. Ang madalas na tinatanong sa iyo doon, ano trabaho mo ngayon? Ano pinagtapusan mo? So kapag sinabi mong wala, parang medyo nanlalamig na sa iyo yung pakikitungo ng mga dati mong kaklase o kaya naman iismolin ka nila. So hindi ho ganoon mga kapatid, ang tunay na may karunungang buhat sa itaas. Kapag mataas ang pinag-aralan at hindi man ng isang tao, ginagalang pa rin natin siya. Pinapakutunguan pa rin po natin siya ng maayos. Hindi ho natin sila mamaliitin. Ngunit mga kapatid, ganyan po yung practice ng mga tao sa sanlibutan. At kung ganyan po yung kanilang ugali sa mga tao, binabatay nila, tinatangi nila ang tao batay sa panlabas na kaanyuan at mga narating sa buhay, hindi po dapat tayo na mga Kristiyano. Sapagkat iba po tayo sa sanlibutan. Tayo po ay nagtataglay ng karunungan, hindi ng sanlibutan, kundi karunungan ng Diyos, karunungan mula sa taas. Panghuli pong katangian ng isang taong may karunungang buhat sa itaas ayon sa verse 17 ay siya po ay isang taong walang pagpapaimbabaw, sa Ingles ay sincere. Siya po ay isang taong hindi plastic, na kapag kaharap mo ay maayos ang pakikitungo sa iyo, pero pag nakatalikod ka ay kung ano-ano nang masasama ang sinasabi tungkol sa iyo. Hindi ho siya isang pakitang tao lang. Siya po ay kaibigan mo, kaharap mo man siya o hindi. Mga kapatid, ingat po tayo doon nga pala sa mga taong panay ang pagka nakakwentuhan mo, ang palagi niyang binibida sa iyo ay yung baho at kapintasan ng iba. Kasi sabi ko nga sa ipinost ko sa Facebook, hindi ho malayo na kapag katalikod mo, yung baho mo naman at kapintasan ng siyang ibinibida niya sa iba. At kung nayayamot po kayo mga kapatid sa ganung klaseng tao, wag po natin itong pamarisan. Maging tunay po tayong tao sa kapwa natin, kaharapan po natin sila o hindi. So ganyan po mga kapatid ang mga ugali ng isang taong may karunungang buhat sa itaas. So meron atin pong isinasabuhay
ang ating mga ugaling itong natututunan sa Biblia, at ito po ay makakatulong para po maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan at kaguluhan sa iglesia o maging sa labas man po ng ating iglesia. And take note mga kapatid, ito po ay ugaling hindi natural sa atin bilang mga makasalanan. Do you agree mga kapatid? Hindi po ito natural na ugali natin. Kaya kailangan po natin ng tulong ng banal na Espiritu para maisabuhay po natin yung mga ito at mapanatili po natin ang kapayapaan sa isa't isa. At ang good news, mga kapatid, kung ikaw ay isang mananampalataya na meaning, kung ikaw ay nagtiwala na sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay nagsisi na sa iyong mga kasalatan at tumalikod ka na sa mga ito pong karunungang itong ating pinag-uusapan ay taglay-taglay na po natin. Ang banal na Espiritu po ay nasa sa iyo na upang ikaw ay tulungang maging ganito sa iyo pong pag-uugali. Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay maging consistent tayo sa ating paglakad. Na tayo po ay magsumikap na yung ating pamumuhay ay naaayon sa nais ng Espiritu at hindi po ayon sa nais ng laman. So after pong magpakita ng mga halimbawa ni Santiago ng mga pag-uugaling tinataglay ng isang taong may karunungang buhat sa itaas, kanya naman pong in-encourage yung kanyang mga sinusulatan in verse 18. Makikita natin dito na ginawa niya ito sa pamamagitan po ng pagpaliwanag niya ng mga pagpapalang tatamasahin po ng mga taong sinasabuhay yung karunungang buhat sa Diyos. Yan po yung makikita natin sa panghuli po nating punto na pinamagatan ko pong ang pagpapalang dala ng karunungang buhat sa itaas. Yan po yung panghuli, ang pagpapalang dala ng karunungang buhat sa itaas. Pansinin niyo po yung verse 18, ang sabi diyan, at ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Ano po yung bunga ng katwiran na binabanggit dito ni Santiago? Pwede pong ito ay may kinalaman sa gantimpalang tatanggapin po natin sa langit sa atin pong mga ginagawang mabuti. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, bibigyan niya po tayo ng reward batay sa ating mga ginawa. Maaaring yun po ang ibig niya sabihin dito, o maaari naman pong ito'y pumapatungkol sa matuwid na pamumuhay na bunga po ng ating kaligtasan dahil kay Kristo. So ano man po ang ibig sabihin dito mga kapatid, o ano man po ang ibig sabihin dito mga kapatid, parehas po itong mararanasan ng mga tao nagsisigawa ng kapayapaan, o yung mga taong ipinapamuhay yung karunungang buhat sa itaas na pinag-aralan na po natin sa verse 17. So sa makatuwid, kapag daw po tayo ay palaging naghahangad ng kapayapaan sa isa't isa sa pamamagitan ng pamumuhay ng may karunungang buhat sa Diyos, meron din daw gantimpalang makukuha tayo buhat sa Diyos. Dito man po yan sa lupa, pero lalong-lalo na po pagdating natin sa langit o sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po ay encouragement sa atin mga minamahal na may kabuluhan po pala yung atin pong pagtitiis at pagsisikap na pagtutulungan na panatilihin po ang ating pagkakaisa at ang ating kapayapaan sa isa't isa. Dahil lahat po ng iyan, mga minamahal, lahat po ng inyo pong pagsasakripisyo, lahat po ng inyong effort para pangalagaan ng kapayapaan sa isa't isa ay gagantahin ng Panginoon balang araw. So mga kapatid, palagi pong ang kaaway ay may banta ng kaguluhan sa atin pong pagsasama-sama. Yan po ang sigurado. Nababantayan po natin yan. Palaging ang kaaway ay may banta ng kaguluhan sa ating pagsasama-sama. Ayaw niyang nakikitang nagmamahalan tayo, ayaw niyang nakikitang tumitibay ang ating relasyon sa isa't isa. Palagi siyang humahanap ng pagkakataong guluhin tayo, sirain tayo, paghiwa-hiwalayin tayo. Pero kung mararanasan man po natin ang pag-atake na ito ng kaaway o ng sarili nating pita ng laman, maalala po nawa ninyong ipamuhay itong mga karunungang buhat sa itaas na pinag-aralan po natin. Sa ganitong paraan lamang po, mga kapatid, mapapanatili po natin ang maayos at masayang pagsasama-sama po natin dito po sa iglesia. Samahan po nawa tayo ng ating Panginoon.